ginawang mainam. Yung ating PowerPoint. Andyan na. Katha. Nakalagay katha. Ayan. Huwag magsisunod sa mga kathang ginawang mainam. Ano po ba ang ibig sabihin ng katha? Katha na ginawang mainam. Meron palang ganong, ginawang mainam. No. Yung katha ay ibig lang sabihin, Percy, ay gumana? Yun. Katha, fables, myths, stories. Sa Tagalog, bungang isip, gawa-gawa, imbento, kwentong hindi totoo. So yun pala ibig sabihin ng katha. Medyo malalim siya, lalo na sa mga kabataan, hindi masyadong maunawaan kung ano yung ibig sabihin ng katha. Kapag pala sinabing katha, imbento lang. No, imbento lang. Tulad halimbawa, yung mga palabas na sumisikat, no? Mga pelikula, lalo na gawa ni Mars Ravelos. Totoo ba yung Spider-Man? Totoo ba yung Dracula? Totoo ba yung The Avengers? Iba't ibang mga pelikulang imbento gawa noong kanilang malikot na pag-iisip. Pero ginawang mainam. Bakit? Kahit na hindi totoo, naging patok sa panlasa ng masa ng tao. Kaya nga kumikita, $1 million ang mga kinikita ng mga pelikula. Di ba? Mga kathang isip na ginagawa na parang totoo. Bentang-benta sa tao. Di ba? Ginawang mainam, kaya kumikita sa takilya. Ngayon, ganun din naman, pagdating sa banal na kasulatan, ang sabi, huwag daw makinig doon sa mga kathang ginawang mainam. So, hindi lang ito isang ordinaryong story o kwento, no? Kundi yung mismong salita ng Diyos, meron palang nakikinig at sumusunod doon sa mga kathang ginawa ng tao, ginawang mainam. Kaya sinusunod nila yung mga katha na pinapalabas na tama nung kumatha. Lalo na pagdating doon sa salita ng Diyos. Kaya nga, pagdating sa Biblia, ang salita ng Diyos, hinaluan mo ng katha ng tao, masama na yun. Diba? Ano ang katha ng tao tungkol doon sa pinagmulan ng tao? Tingnan natin yung mga katha ng tao. Napakaraming katha na ginawa ang tao para mailigaw yung pag-iisip ng tao doon sa tunay na aral na ipinahayag ng banal na kasulatan. Unang-una nga, katha sa paggawa tungkol sa paglikha sa tao. Ano ang katha ng tao? Saan daw nagmula ang tao? Ayon kay Charles Darwin, saan daw nagmula ang tao? Ayon sa theory niya, galing sa unggoy. So, katha, ginawang mainam, na pinaniniwalaan ng iba. Pero sa paglalang pa lang, alam natin na ang tao ay hindi sa gayong paraan nilikha ng Diyos. Di ba? Ang tao nilikha ring matuwid. Ang sabi sa Ecclesiastes 7:29, narito ito lamang ang aking nasumpungan na ginawang matuwid ng Diyos ang tao. So, ang tao ginawang matuwid ng Diyos. At sa paanong paraang ginawa ng Diyos ang tao? Genesis 1:26-27. At sinabi ng Diyos,
Lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kaniyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang niya sila na lalaki at babae. Kangino daw nilalang sa larawan nino ng Diyos? Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. Ang kausap ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang Diyos, ang tao, kalarawan ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo. Pero ano ang kinathan ng tao? Ginaraw mula daw sa unggoy. Nag-anyong tao. No. Di ba? Kathang ginawang mainam dahil may mga naniniwala. At kung ang tao ay ginawa ng Diyos na matuwid dahil nilalang ayon sa larawan at wangis ng Diyos. Pero anong ginawa ng tao? Sa B ng Ecclesiastes 7:29. Ngunit nagsihanap sila ng maraming katha. No? Ginawa ng Diyos ang tao na matuwid, ngunit nagsihanap sila ng maraming katha. Hindi kaunti. Ang sabi sa talata, maraming katha ang ginawa ng tao. Nagsihanap sila ng maraming katha. No? Ang utos, huwag daw magsisunod sa mga kathang ginawang mainam. No? Ano pa'y kinathan ng tao? Merong naniniwala na wala daw Diyos. Hindi ro totoo ang Diyos. Pero ano ang sabi ng banal na kasulatan? Meron, pinapahayag nung kalawakan, ng mga bagay, lahat ng mga bagay na nilikha. Kanino galing? Sa Diyos. Sa pasimula pa lang, nilikha niya ang langit at lupa. Lahat ng bagay na narito sa lupa, sa lahat, sa kalawakan, yan ang mga nagpapahayag na mayroong Diyos. Pero ano sinabi? Sa katha ng tao, awit 14:1, ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y nangapapahamak, sila'y nagsigawa ng kasuklam-suklam na mga gawa, walang gumagawa ng mabuti. Ba? Wala daw Diyos. Sino nagsasabi nun? Yung mangmang. Mangmang sa Diyos yun. Katha ng tao di ba, marami niyan, mga atheist na nagsasabing walang Diyos, hindi sila naniniwala sa Diyos. Isang grupo na talaga hindi naniniwala sa Diyos. Isang malaking kathang ginawang mainam. Isang kasinungalingan na pinagpapalagay nila na yun ang katotohanan. Ano pa yung mga kathang mainam na ayon sa pandinig ng tao, kaya marami yung sumusunod dito? Ang sabi ng iba, diba? Kasi may nababasa, sumampalataya ka lang. Ikaw ay maliligtas. Tuldok na. Kaya, kinathan ng tao, sumampalataya ka lang kay Kristo, tanggapin mo lang sa puso mo si Kristo, ligtas ka na. Ay may karugtong yun Nagpabotismo pa At sino yung saan nagpabotismo? Di ba? Yung pinahayag ng mga apostol, sila'y nandoon sa iglesyang pinangunguluhan ni Kristo. Pero tuldok na, sumampalataya ka lang, tanggapin mo lang si Kristo, ligtas ka na kahit wala ka sa iglesia, kahit wala kang relihiyon. Basta't nasa puso mo si Kristo. Sabi naman ng iba, basta't di ka gumagawa ng masama, okay na yon. Diba? Kahit wala kang sinasamahang grupo ng mga sekta o relihiyon, okay na yon. Hindi ka nang agrabyado ng kapwa mo, tumutulong ka sa kapwa mo, hindi ka gumagawa ng masama, kundi gumagawa ka ng mabuti, okay na yon.
isang katha ng tao na hindi niya napapansin na yun ay isang malaking kasinungalingan at pagpapalalo sa Diyos. Diba? Gumagawa ka nga ng mabuti sa kapwa mo, sa sarili mo, sa Diyos. Gumawa ka ba ng mabuti? Diba? May hinihingi ang Diyos. Ang sabi nga ng Panginoon sa Kristo, kung saan ako naroroon, doon din naman doroon ang lingkod ko. Si Kristo yung Pangulo sa iglesia. Pero ayaw mo namang magpunta sa iglesia na pinangunguluhan ni Kristo. Paano yun? Napakaraming katha, kung kaya marami rin ang naiinggan niya na sumama doon sa mga grupo na katha ang sinusunod. Kasi ang sabi, kathang ginawang mainam. Mainam pala eh. Ano yung mga malaking yung sa kay Sun Myung Moon, no? Kay Sun Myung Moon, alam po, sila, free sex. Kahit sino, doon sa miyembro nila, pwede sila magpalitan. Hindi ba isang napakalaking katha niyan? Napakalaking kasalanan sa Diyos? Diba? Napakaraming katha na ginagawa ang tao. Ang sabi ng iba, tulad niyan, ang Panginoong Jesucristo, ang siyang Pangulo sa iglesia, ang dapat na sundin, pero ano ang ginawa ng iba? Sila daw yung Kristo. Diba? Maraming nagpapanggap na ganyan, na sila yung Kristo. Sabi nga sa banal na kasulatan, kung meron ka magsabi sa inyo na nandyan ang Kristo, ando sa kanto, puntahan mo. Huwag kayo kang magsisipaniwala. Diba? Sabi ng isang malaking leader na appointed son of God siya. Lumalabas, siya na yung kahalili ni Kristo. Totoo ba yon? Hindi. Pero bakit maraming followers? Maraming sumusunod? Kasi nga, yung katha nila ginawang mainam. Magandang pakinggan sa pandinig, no? Madaling sumunod, kaya maengganyo na sumunod. Ngayon, ano pa yung mga katha na ito? Ito, yung once saved, always saved. Totoo ba yan? Diba? Ang sabi nung iba, once saved, always saved forever, na kahit ba gumawa ka ng masama. Halimbawa, nasa isang grupo ka na, tapos sa iglesia na, sa loob na ng iglesia. Nasa loob ka ng iglesia, once saved, always saved forever. Hindi ka na mapapahamak. Paano kung tumalikod ka? Paano kung nandun ka nga, pero hindi ka namang gumagawa? Ang sabi nga ni Santiago, pananampalatayang walang gawa, patay. Pakikinabangan mo ba yon? Nasa loob ka nga ng iglesia, pero nahulog ka. Di ba? So, mapapahamak din. Kaya, yung sinasabing, pag nandun ka na sa isang grupong ganon, hindi ka na mapapahamak, ligtas ka na. Hindi. Kinakailangan, gawin mo pa rin kung ano yung kalooban ng Diyos, sinusunod mo pa rin yung utos ng Diyos, no? Hindi ka umaalis sa iglesia, gumagawa ka. Yun ang dapat na gawin. Ngayon, tungkol naman dun sa may utos na ang Diyos. Ang utos noon ng Diyos, tungkol nga sa katha, ang utos noon ng Diyos, kalatan ang buong lupa. Di ba? Utos ng Diyos. Kay Eva at kay Adan, kalatan nyo ang buong lupa. Pero noong panahon ni Nimrod, ano ang inutos ni Nimrod sa kanyang mga kasama? Bilang siya ang pinakapinuno at iningganyan niya ang mga tao na gumawa ng isang tore. Gumawa tayo isang tore na isang gusali na aabot hanggang sa langit. Kasi baka tayo magkahiwa-hiwalay, mangalat tayo.
ang utos ng Diyos, kalatan ang buong lupa. Ang inimbento ni Nimrod, huwag kalatan, kundi gumawa ng isang mataas na gusali para silang lahat nandun. Anong ginawa ng Diyos? Di ginulo sila. Diba? Nung ginagawa nila yung tore, ginulo sila ng Diyos. Iisa ang wika nila noon, pero ang ginawa ng Diyos, nagkaiba-iba sila ng wika. Kaya, nung ginagawa yung tore, hindi na sila nagkakaintindihan kasi iba na yung wika no kanilang naririnig ng kanilang mga kasama. Hindi na sila nagkakaintindihan kasi hindi yun ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, utos ng Diyos, kalatan ang buong lupa. Kaya ano ang nangyari sa tao? Dahil doon sa pagdami ng mga katha na ginawang mainam, ano ang nangyari? 11:4 ng Genesis, at nagsipagsabi, hali kayo, ito yung sa kay Nimrod, magtayo tayo ng isang bayan natin at ng isang muog, na ang taluktok na yon ay aabot hanggang sa langit, at magtaglay tayo ng isang ngalan, baka tayo'y mangalat sa ibabaw ng buong lupa. Ito yung kay Nimrod. Kaya ano ang nangyari? 6:11-12 ng Genesis, at sumama ang lupa sa harapan ng Diyos, at ang lupa ay napuno ng karahasan. At tiningnan ng Diyos ang lupa, at narito sumama, sapagkat pinasama ng lahat ng tao ang kanilang paglakad sa ibabaw ng lupa. Bakit sumama ang lakad ng mga tao? Kasi hindi yung katotohanang utos ng Diyos ang sinunod, kundi ang sinunod ng tao, yung sarili niyang katha, imbento. Imbentong mga aral, imbentong mga pagtuturo sa kanilang mga kasamahan, yun ang ginawa. Sumama ang tao. Diba? Sumama ang tao. Dahil na rin sa sariling kagagawan ng tao. Sa Biblia, ano ba yung pinakamalawak na katha na ginawa ng tao noon at hanggang ngayon? Napakalawak na ginawang katha ng tao. Tingnan natin, ang sabi, nung unang panahon ni Moises at maging mga nauna pa kay Moises, ganito ang kanilang ginawa, na katha. 7:41 ng gawa. At nagsigawa sila ng mga araw na iyon ng isang guyang baka, at nagsipaghandog ng hain sa Diyos-Diyosang iyon, at nangatuwa sa mga gawa ng kanilang mga kamay. Ano yung inutos ng mga tao kay Aaron nung umakyat si Moises doon sa bundok ng Sinai para kunin yung 10 utos? No? Gawa mo kami eka ng Diyos-Diyosan, ng guyang ginto. Dahil si Moises, di natin alam kung napakatagal na doon, di pa bumabalik. Napilitan si Aaron dahil sa udyok ng maraming tao. Binigay nila yung kanilang mga alahas at ginawang guyang baka. Anong ginawa nila doon? Sinamba. Diba? Nahawa na sila ngayon doon sa pagsamba, doon sa Egypt na kanilang iniwanan, na kung saan doon sila inaalipin. Kung ano yung ginawang pagsamba doon sa Egypt, ganun na rin, nahawahan na sila. Sumamba na rin sila sa mga Diyos-Diyosan. Noon lang ba yon? Kaya nga, ang tanong natin, ano yung pinakamalawak na kathang ginawang mainam ng tao na marami ang sumusunod? Hindi lang sa panahon ni Moises, hindi lang sa panahon ng Panginoong Jesucristo, kundi hanggang sa panahong kasalukuyan, yan ang umiiral na napakalaking kathang ginawang mainam ng tao na kala mo ay totoo. Sa kanilang mga paningin, sa kanilang mga pag-iisip, iyon ay totoo. Hindi naman nilang tatanggapin na yun ay isang katha, na yun ay isang imbento. Diba? Pero sa katotohanan, yun ay isang katha, imbento, na kung saan marami ang nagsisunod. At patuloy yan. Hanggang sa panahon ng mga apostol, ano ang ginawa ng tao? Niluwalhati ba nila ang Diyos?
Roma 1:21. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos sa Israel na to, no? Na kahit kilala nila yung Diyos, ano yung ginawa? Siya ay hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkos niwalang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid, at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Kaya, ang sabi nga sa banal na kasulatan, yung kadiliman, inaring kaliwanagan. Diba? Kadiliman, inaring kaliwanagan. Na ganyan, pinapagdilim na yung puso nila. Na kahit daw kilala nila yung Diyos, hindi siya niluwalhating tulad sa Diyos. Ano ang kanilang ginawa? Talatang 23. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon at ng mga hayop na may 4 na paa, at ng mga nagsisigapang. Pinalitan na nila. Kilala nila ang Diyos, ang Israel kilala nila. Hindi nila nakikita yung Diyos. Kahit ng panahon ni Moises, lagi nilang naririnig yung mga dagundong, yung tinig ng Diyos, no? Yung kaluwalhatian ng Diyos. Pero, nandun pa rin hanggang sa panahon ng mga apostol. Pinapagdilim yung kanilang mga pag-iisip. Bumaling sila sa ibang katha, sa katha ng tao. Bumaling sila sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pinalitan nila yung kaluwalhatian ng Diyos. Gumawa ng mga dapat na sambahin. May ibon, may mga hayop na 4 ang paa, mga nagsisigapang, larawan ng tao. Diba? Yun ang napakalaking kathang ginawang mainam ng tao. Samantalang, ang sabi ng Panginoong Kristo, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat kayong magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Di ba? Espiritu siya. Dapat siya sambahin sa Espiritu at katotohanan. Pero anong ginawa? Gusto ng tao, merong nakikita. Meron larawan na nakikita. Utos pa nga lang kay Moises, di ba? Kauna-unahang utos, huwag kang gagawa ng larawan na inanyuan. Huwag mo silang sasambahirin o luluhuran. Di utos, bawal nang gumawa. Pero ano ang ginawa ng tao? Kumatha, hindi raw masama. Katha na ginawang mainam ng tao, hindi raw masama. Na meron kang nakikitang larawan dyan, rebulto. Ano ang katwiran ng tao? Pagka binasa mong, bawal yan. Kasi rebulto yan. Diyos-Diyosan yan. Hindi nila tatanggapin. Di ba? Hindi naman namin sinasambayan eh. Gusto lang namin na meron nakikitang imahe kung sino yung Diyos na iyong pinapanalanginan. Di ba katahang ginawang mainam? Utos na nga ng Diyos, huwag kang gagawa eh. Bakit gagawa ka pa rin? Di ba? Utos ng Panginoong Kristo, sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Bakit gagawa ka pa rin ng mga bagay na yan, mga larawan na yan? Na yan ay talagang majority sa buong mundo may kani-kaniyang Diyos-Diyosang sinasamba. Isang napakalaking kasalanan sa Diyos. Pero, hindi nila aaminin na yun ay isang pagkakasala sapagkat ginawa ngang mainam ng tao. Diba? Kumisan yung ganong mga pagkakamali nila, itinutuwid, nangangatwiran, nagbibigay ng pangangatwiran para yung mali, para sa kanilang isip, tuwid. No? Isang napakalaking pagkakasala sa Diyos. Ano ang kanilang ipinalit? Doon sa katotohanan ng Diyos, talatang 25,
sapagkat pinilitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. At sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman. Siya nawa. Ayun. Doon na. Diba? Ano rin pinalit doon sa katotohanan? Ang ipinalit ay kasinungalingan. Bagamat maraming aral, utos, na maganda sa pandinig ng tao, madaling sundin, gusto ng laman ng tao, pero hindi pala yun ang katotohanan, kundi pinitan ng kasinungalingan. Di ba? Isang napakalaking pamumusong sa harapan ng Diyos. Na kahit yung, sabi nga ni Apostol Pablo, darating yung panahon na yun na meron pang yung kahanga-hangang kasinungalingan. Hahanga ka pa. Pero kasinungalingan na pala ang sinasabi. Parang ito nga, na katotohanan, pinilitan ng kasinungalingan ng tao. Kaya nga, ang sabi natin kanina, yung ano yung meaning nung katha, ayun, mga imbento, hindi totoo. Kasinungalingan. Lalo na pagdating sa salita ng Diyos. Pero tayong mga tinawag ng Diyos, lahi ng Diyos, ano ang dapat nating isipin sa pagka-Diyos ng Diyos? Gawa 17:29, sa ang salita ng Diyos, Biblia, dahil tayo nga ay mga anak ng Diyos, huwag nating isipin na ang Diyos ay katulad ng Diyos-Diyosang ginto, pilak o bato, na pawang imbento ng isip at kamay ng tao. Dito sa salin natin, niliwanag na. Na pawang imbento. Di ba? Huwag daw man lang nating maisip no? Huwag lang man daw nating maisip na ang Diyos ay katulad ng Diyos ang ginto, pilak at bato. Nasa isip mo pa lang huwag na bawal na Gagawa ka pa? Luluhuran mo pa? Sasambahin mo pa? Di ba? Sasabihin ng tao, hindi niya sinasamba yung ganung mga rebulto. Bakit nagpapahalos mamatay na ang tao kapag lalo na pagka may mga prosesyon, di ba? Tapos sasabihin hindi sinasamba. Kasi nga, nandun ang sabi nga pinapagdilim yung kanilang isip, kaya yung liwanag, aariing kadiliman. Yung kadiliman, inaaring liwanag. Yung katotohanan, aari nilang kasinungalingan, at yung kasinungalingan, yun ang inaari nilang katotohanan na labag sa utos ng Diyos, labag sa kalooban ng Diyos. Sapagkat yun ay pawang imbento ng isip at kamay ng tao. Tinignan ko minsan doon sa Google, no? Different faces of Christ. Makikita mo, lumabas bawat bansa, no? Sa iba't ibang mga bansa, hindi iisa yung muka na kinikilala sa mukha ni Kristo. Iba-iba yung mga mukha. Siyempre, kung singkit yung lahi na yon, singkit din yung kanilang Kristo. Ganun ang nangyayari. Kung maitim din yung kanilang Kristo. So, iba-iba. Kasi, kathanga Imbento. Imbento ng isip. Diba? Imbento ng isip. Mapanganib yun. Ayaw ng Diyos ng ganong bagay. Ngayon, may pagkakataon pa ba na magbago yung mga taong nandoon sa kalagayang sinasamba ang Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na nakikita
o ng mga rebulto. Yung pinakamalawak, nakahangahang kasinungalingan na yan, malawak, nakathang o imbento na ginawang mainam ng tao, meron pa bang pagkakataon na sila'y makapagbago? Talatang 30, ang mga panahon ng kahangalan ay panalipas na nga ng Diyos. Datapat ngayon ipinag-uutos niya sa mga tao na mangagsisi silang lahat sa lahat ng dako. Meron pang pagkakataon. Kaya lang kinakailangan mong magsisi sa iyong mga kasalanan. Iwanan yung nakamulatang aral, lalo na dito sa atin nakamulatan ko na yan na ang itinuro sa amin ng aming mga magulang, ng aming mga ninuno, ng lolo't lola ko, diyan na sila nangamatay. Dito na rin ako mamamatay. Diba? Nasaan yung pagsisisi doon? Kung nakilala mo yung katotohanan. Diba? Isa pa nga malaking katha ng tao. Kinakatha ng tao doon sa mga ayaw magagsisi. Ayaw magbalik loob sa Diyos. Ayaw tanggapin yung turo't aral ng Diyos mula sa banal na kasulatan. Di ba ang may gawa ka ng buhay na walang hanggan ang Diyos? Sino rin ba ang may gawa noong impyerno? Di ba ang Diyos din ang may gawa niyan? Pares pala na ang Diyos ang may gawa. Di bali, doon lang kami sa impyerno. Katha. Di ba? Papayag na silang parusahan dahil gawa din daw naman ng Diyos yung impyerno. Hindi nila nalalaman yung kanilang sinasabi sapagkat hindi nila alam kung ano ang daranasin doon sa impyerno. Kaya ang paraan, kinakailangan daw mangagsisi silang lahat sa lahat ng dako. So lahat ng mga taong gumagawa ng kasamaan, sumamba sa mga Diyos-Diyosan, may panahon pa ang paraan magsisi, magbalik loob sa Diyos. Paano kung hindi magbago ang kanilang isip? Talatang 31 sa Gawa 17. Sapagkat siya ay nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang maguli sa mga patay. So, merong paghuhukom. Merong itinakdang isang araw na paghuhukom sa sanglibutan. Huhukuman. Alam natin, ang mga na kay Kristo Jesus ay wala namang daw anumang hatol. Yung lahat ng mga masasama, ang hatol, parusa. Diba? Lahat naman huhukuman. Kaya lang, merong hatol na matuwid, merong hatol na para dun sa parusa. Ngayon pa lang tayo sa iglesia, hinahatulan na. Kasi nililinis na tayo. No? Pag nagkakasala tayo, humihingi tayo ng kapatawaran. Ginagawa natin yung ating tungkulin na ang magiging hatol sa atin sa huling panahon, sa pagdating ng Panginoong Jesucristo, tatanggapin natin yung buhay na walang hanggan. Makakasama tayo ni Kristo dito sa sanlibutan para humatol sa buong sanlibutan sa loob ng 1,000 taon. Mabuting o magandang hatol na makukuha ng mga banal. Pero yung mga gumawa ng masama at sumamba sa ibang mga Diyos-Diyosan, ang hatol, parusa, doon sa impyerno. Di ba? So dalawa lang naman lagi, dalawa lang. Buhay na walang hanggan at buhay na walang hanggang kapahamakan. Walang hanggang kapahamakan doon sa dagat-dagatang apoy na nagliningas na apoy at asupre. Diba? Yun, dapat ba tayo magsisunod doon sa mga kathang mainam
ng ginawa ng tao. Basahin natin yung pinagkunan ng ating paksa, 2 Pedro 1:16. Sapagkat kami ay hindi nagsisunod sa mga kathang ginawang mainam noong aming ipinakilala sa inyo ang kapangyarihan at pagparito ng Panginoong Hesukristo, kundi kami ay naging mga saksing nakakita ng kanyang karangalan. So, ang sabi ni Apostol Pedro, hindi kami nagsisunod sa mga kathang ginawang mainam. Diba? Kundi doon sa turut aral ng Diyos, sa turut aral ng Panginoong Hesukristo, doon sila sumunod at naging success sila hanggang doon sa pag-akyat sa langit ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo, susunod ba doon sa kathang ginawang mainam? Hindi. Sapagkat tayo ay mga lingkod ng ating Panginoong Hesukristo. Yun ang nangyayari. Ang tao, makapangatwiran lang, kahit dinadaya na niya yung sarili niya. Diba? Yung mga katha na ginawang mainam ng tao, dinadaya na lang niya yung sarili niya. Nagbubulag-bulagan na lang ngayon ang tao. Ano pa ang sabi ng ibang katha ng tao? Yung iba, nananatili doon sa, hanggang ngayon naman, merong ganyan na mga grupo na nananatili pa rin doon sa kautusan ni Moises. No? Yung iba, kangino nananalangin? Kay Maria. Pinapanalanginan si Maria. Pinapanalanginan yung mga santong kinikilala ng tao dito sa lupa. Pinapanalanginan kahit yung mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. At iba't iba pang mga santong kinikilala ng tao, yun ang kanilang pinapanalanginan. Yun ang kanilang sinusunod. Pero ano ang sabi sa banal na kasulatan? 17:5 ng Mateo, ano ang sabi ng Diyos? Ito ang sinisinta kong anak, na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Ito yung eksena na kung saan nagkaroon ng transfiguration, no? Isang pangitain noong isama ng Panginoong Hesukristo si Pedro, si Juan, at saka si Santiago doon sa bundok. Pagkatapos, nagkaroon ng pangitain, nakita nila si Moises, saka si Elias. Kaya ang sabi ni Pedro, Panginoon, igagawa ko yun ng 3 tabernakulo. Isa sa iyo, isa kay Moises, isa kay Elias. At doon na nga nagsalita, merong isang tinig mula sa langit. Ito ang sinabi, ito ang sinisinta kong anak, siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. No? Hindi yung mga kay Moises, kasi panapanahon eh. Tapos na yung panahon ni Moises, kautusan. Ngayon, panahon ng ating Panginoong Hesukristo, siya ang tagapagsalita. Sa huling araw na ito, siya ang ating pakinggan. Ang sabi rin ng Panginoong Hesukristo, kung ikaw ikay mananalangin, hingin mo sa aking pangalan. Diba? Kanino ka mananalangin? Sa Diyos. Kanino mo hihingin? Sa ating Panginoong Hesukristo, sapagkat si Kristo ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Pero anong ginawa ng tao? Ang naging tagapamagitan ng tao sa Diyos, si Maria. Naging tagapamagitan ng tao sa Diyos, yung mga santong kinikilala ng tao. Hindi ba isang napakalaking katha na ginawa ng tao? Ginawang mainam, pero sa katotohanan, ito ay isang malaking kasinungalingan na ipinahayag ng banal na kasulatan. Mapanganib. Kaya ano ang bilin sa atin ni Apostol Pablo? Colosas 2:8-9, kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofya o yung karunungan. Baka may bumihag na karunungan sa inyo at walang kabuluhang pagdaraya ayon sa salit-salin sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan at di ayon kay Kristo, sapagkat sa Kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman.
So, ang sabi sa talata, mag-ingat tayo. Kasi maraming pilosopya ang tao na maaring sundin ng tao. Karunungan na nakapagpapabihag ng puso't isipan ng tao, naiinggan niya, mas marami ang nabibihag. Kaya yung mga banal, yung mga lingkod ng Diyos, pinag-iingat na huwag tanggapin yung ganong aral. Diba? Sabi nga ni Apostol Pablo, kung may mangaral na ibang ebanghelyo, matakwil. Huwag din yun tanggapin. Bilin din ni Apostol Pablo sa bawat isa sa atin. Kasi nga, yan yung mga kahanga-hangang kasinungalingan. Mga kala mo talagang totoo, pero imbento. Maraming naaakay sa mga maling aral. Mga walang kabuluhang pagdaraya yan. Sabi, walang kabuluhang pagdaraya ayon sa salit-saling sabi ng mga tao. So, turot aral ng tao. Pag turot aral ng tao, may kabuluhan ba sa Diyos? 7:9 na Marcos. Datapwat, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral na mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinangahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. At sinabi niya sa kanila, totoong itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang mangaganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Ang sabi ng Diyos, wala daw kabuluhan yung pagsamba nila sa akin. Kahit na ikaw, nagpapakahirap ng katawan, sinusugatan mo yung sarili mo, lumaad ka man ng paluhod, magpapako ka man sa krus, magpenitensya ka, mag-ayuno ka, ano man ang gusto mong gawin. Pero kung hindi ayon sa turot aral ng Diyos, ang sabi, wala daw kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Kahit anong ginagawa mong pagbabanal, kahit sabihin mong ikaw na pinakamabuti, pero itinakwil mo yung turot aral ng Diyos. Ibang aral ang sinunod mo, walang kabuluhan. Yung iyong pagiging matuwid sa iyong sarili, sa iyong kapwa, sapagkat hindi ka naging matuwid sa Diyos. Diba? Walang kabuluhan. Mauuwi sa wala. Sabi pa nga, totoong itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang mangaganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Merong ganun, di ba? Napakarami. Sabi nga sa binasa natin kanina sa Ecclesiastes, hindi kaunti, maraming katha. Nagsihanap sila ng maraming katha. Kaya lang, yung maraming katha na yon, wala palang kabuluhan sa Diyos. Yung kanilang pagsamba, anuman ang kanilang pagmamalasakit sa Diyos. Kaya anong dapat natin gawin doon sa katha ng tao? Sabi ng Apostol Pablo, datapwat itakwil mo ang mga kathang masasama at walang kabuluhan at magsanay ka sa kabanalan. Dapat pala sa mga katha na yon, mga imbentong aral, itakwil mo raw. Diba? Huwag yun ang tanggapin mo, huwag yun ang pagsanayan mo. Yung mga imbentong aral na ginawang parang totoo ng tao. Ginawang mainam, matuwid sa paningin ng tao, pero sa Diyos ay hindi. Isang kasinungalingan. Ang dapat daw gawin, magsanay sa kabanalan. Sa makikita, paano ka magsasanay sa kabanalan? Sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Diyos. Doon sa salita ng Diyos na siyang katotohanan. Di ba? Kung hindi tayo dapat magsisunod doon sa kathang ginawang mainam, ano ang dapat nating sundin? Ecclesiastes 12:13, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos
at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So sundin yung utos ng Diyos, hindi utos ng tao. Diba? Hindi katha ng tao. Yung utos ng Diyos. Saan makikita yung utos ng Diyos? Sa banal na kasulatan. Yung salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoong Kristo, ang salita mo ay katotohanan. Pakabanilin mo sila sa katotohanan sapagkat ang salita mo ay katotohanan. So yun ang dapat natin sundin. Yung salita ng Diyos na katotohanan. Huwag nating kathain ang utos ng Diyos. Baka imbentohin mo. Mag-imbento ka. Sabi nga, totoong itinatakwil nila yung utos ng Diyos upang masunod yung kanilang mga salit-saling sabi. Yung kanilang sariling aral ang siyang masunod. Ano? Sabi rin ni Apostol Pablo dun sa Corinto, ang kanilang ginawa, pilitan yung katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Imbis na sundin yung kalooban ng Diyos, yung gusto ng Diyos, hindi, yung sarili nilang kalooban ang siyang sinunod. Yun ang patuloy na ginagawa ng tao. Katha na di mapapakinabangan. Di ba? Kuminsan, nakalulungkot, kuminsan maging sa loob ng iglesia, nagkakaroon ng ganon. No? Nakakakatha ang tao na hindi niya napapansin. Lalo na walang pandemic. Kitang-kita natin kung sino yung aktibo at inactive, di ba? Nung walang pandemic. Nung panahon na dumadalaw tayo, hindi man kami nakakalimot . Hindi kami nakakalimot dahil nananalangin pa rin kami sa Diyos. Paano kang hindi nakakalimot? Hindi ka nga sumasamba. Ibig sabihin, nakalimot ka. Kuminsan nga, yun nangyayari maging sa loob ng iglesia. Mga ngatwiran para ituwid yung kanilang pagkakamali sa kanilang puso't isipan. Ayaw tanggapin na yun ay pagkukulang sa Diyos. Di ba? Kaya ka hindi nakasamba kasi napabayaan mo yung tungkulin mo. Nalimutan mo siya. Tapos sasabihin mo, hindi mo siya nakakalimutan. Kung hindi mo siya nakakalimutan, hindi ka absent sa pagdalo ng pagsamba. Ngayon, kakaunti tayo kasi umuulan. Minsan, nagiging dahilan. Kaya, minsan, mahirap din kami sa magsalita. No? Na baka makatisod. Ganun . Pero sa aming mga manggagawa na pag-uusapan namin yan, nalulungkot kami. Kung meron rin lang naman pagkakataon, ala ka namang ibang dahilan para hindi makadalo, bakit di ka dadalo? Liban na lang talaga sa mga lokal na talagang walang pagsamba, talaga naka-online sila. Di ba? Okay yon. Pero kung ikaw na nandito, pero wala ka naman ibang dahilan, tinamad ka lang. Ang naging dahilan, yung pandemic. Ganun ang nangyayari. Natakot tayo sa pandemic, natakot tayo sa COVID-19. Sa Diyos, hindi ka ba natakot? Di ba? So dapat, yun. Minsan baka mauwi sa hindi maganda sa Diyos, sa paningin ng Diyos. Kaya, hanggat mayroon tayong pagkakataon, sapagkat hindi naman natin hawak yung ating buhay, gawin na natin ngayon yung ating tungkulin. Mas matakot tayo sa Diyos. At ang pagkatakot sa Diyos, pagsunod sa Kanyang utos. Di ba? Huwag mo yung pababayan ang araw ng pagkakatipon. May takot ka sa Diyos, may takot ka, sumunod ka. Di ba?
Yun ang dapat na gawin ng bawat isa sa atin. Huwag ang ating masunod yung mga katha na ginawang mainam ng tao. Kuminsan tayo rin mismo kumakatha sa ating sarili, sa ating sariling puso't isipan. Maituwid lang yung pagkakamali sa ating puso't isipan. Hindi maganda. Kaya dapat sama-sama nating magampanan ang ating tungkulin sa Panginoon. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Sa ating lahat na hindi sumusunod sa mga kathang ginawang mainam, kundi sumusunod sa mga turo't aral ng Diyos, ang katotohanan na salita mula sa banal na kasulatan, tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig ng ating Amang Diyos na sumasa mga langit, ang biyaya at dakilang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo at ang banal na pakikilakip, pakikipisa ng Santong Espiritu, ito nawa ang siyang patuloy na gumabay, tumulong sa lahat ng paraan ng ating pamumuhay, magpagaling at magbangon sa mga kapatid na may mga karamdaman, tumulong at umingat sa mga kapatid na mga frontliners at sa ating lahat, mag-iwas sa COVID-19, patuloy ang pagpapala at pagbibigay ng malakas at malusog na pangangatawan ang ipagkaloob sa atin at sa kabuuan ng Iglesia ng Diyos na pinapagimbanal kay Kristo Jesus magmula ngayon at magpakailanman. Kapayapaan po ang sa ating lahat, mga kapatid.